Philippine Sea? Siyempre naman, go ako dyan dahil bilang isang Pilipino, natural paglalaban natin yung para sa atin. Hindi naman tayo papayag na mawala yung para sa atin dahil unang-una, pag nawala yun, parang hindi ka na rin Pilipino. Isa lang masasabi ko, proud ako maging isang Pilipino dahil yung lugar katulad nitong Culebra Island ay nagpapakita po ng pagiging Pilipino ay maganda talaga dahil unang-una maganda yung mga natural resources natin, yung dagat, kaya natural lang talaga na ipaglaban natin yung karapatan natin para sa mga lugar na katulad nito na talaga namang nagbibigay din ng pahingahan natin kumbaga inspirasyon din at the same time. Ang ganda kasi dito sa Culebra Island, unang-una dahil ang ganda ng dagat, ang linaw, di ba? Nakakatuwa. Kung swimmer lang ako, tumalo na ako kanina Kala hindi. Kaya hanggang tanaw na lang ako. Pero at least nakarating ako dito. Alam nyo kung bakit ko ito nalaman, sa kaka-vlog ninyo, kakapanood ko, kung ano-ano na yung mga napapanood ko. Kaya nakita ko itong Culebra Island. Kaya sabi ko, pupunta talaga tayo dito pag nasa Pangasinan tayo. And hopefully, makapunta tayo ng Coron, makapunta pa tayo sa iba't ibang islands. Para ma-promote din natin, di ba, ang Pilipinas. Ito naman yung chance natin, talagang pataasin din natin yung ekonomiya natin para naman makinabang ang lahat ng Pilipino. Kumbaga, marami tayong mga mangingisda na masasabi natin na ang laki rin talaga ng hirap nila. So, ito yung mga isa sa mga bagay na makakatulong sana sa livelihood ng mga Pilipino. Kaya sana, huwag na natin pagtalunan. Respeto na lang po natin para sa atin at para sa kanila. Siyempre, peace sa lahat, di ba? Lalo na kay Presidente Bongbong Marcos na ginagawa naman niya yung lahat. Para kahit paano naman talaga maramdaman natin yung pagpunlad sa ating bansa. Ma'am, isa na lang po, ano yung masasabi nyo patungkol doon sa pagsusumikap ng President Bongbong Marcos na ipaglaban yung para sa Pilipinas, yung especially yung West Philippine Sea? Siyempre naman, go ako dyan dahil bilang isang Pilipino, natural paglalaban natin yung para sa atin. Hindi naman tayo papayag na mawala yung para sa atin dahil unang-una, pag nawala yun, parang hindi ka na rin Pilipino. So natural lang, pagtanggol natin. Pero sana sa mapayapang paraan. Yes, ma'am. Ito pa po, ma'am. Ano po masasabi niyo po, no, dahil despite po ng mga pambabatikos at ang pagpuprovok ng China sa atin, no, napakakalmado pa rin ng ating presidente. Ano po ang masasabi niyo po doon? Actually, wala namang ibang paraan kundi maging kalmado tayo. Kasi ayaw naman natin na maapektuhan yung tayo, mga kababayan natin, ang Pilipinas. Kasi kung lumalayan, tayo rin na maapektuhan. Magandang approach pa rin yung diplomasya pa rin talaga na madadaan naman sa magandang usapan at pagkakasunduan yung mga ganitong sitwasyon. Lalo na ang nilikha ng Diyos ay para sa lahat naman. Pero syempre dahil ito ay nasa Pilipinas, kaya respeto na lang din para sa atin. At kay Presidente Bongbong Marcos, kami po ay nandito para suportahan kayo, lalong-lalo na po para sa ating mga Pilipino. Ma'am, para sa mga senior naman, bakit po pati Pangasinan na pinayo nyo para abutin yung mga senior citizen dito? Aba, syempre naman, yung mga Pangasinense, ng mga kababayan natin na malapit at number one supporter din ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Talagang sinadya natin para mabigyan din sila ng tulong at maipaliwanag at maibaba ang programa ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, lalo na ang National Commission of Senior Citizen. Siyempre, ang ama natin dyan ay si Antonio Franklin Quijano at ako po si Mara Tumundok na gusto po namin maipahatid sa ating mga senior citizen yung totoong programa at pagmamahal po at pagmamalasakit din ng ating gobyerno para sa inyong lahat. Yung mga karatig bayan, ma'am, for example, sa ibang lugar, marami po ba kayong mga pwedeng puntahan o may plano? Actually, lahat naman ng lugar gusto ko talagang puntahan. Siguro susunod natin sa Bulacan, sa Bataan, sa Batangas kasi pinababalik tayo pero gagawa natin ang schedule. At higit sa lahat sa Palawan, baka pupunta tayo. Marami nagko-comment, ma'am, sa page ng NCSC na gusto nila sila rin makabot nyo. Ano po bang mensahe nyo para sa mga seniors? Aba, syempre mag-message lang po kayo. Dahil ako po ay darating at si Atty. Quijano darating po at ang buong National Commission of Senior Citizen, ang Team Mara po at ang mga vloggers natin na talagang walang sawang tumutulong para ma-promote po ang online registration na database program po ng NCSC. Syempre malaking bagay po na malaman nila
mabigyan sila ng tamang impormasyon dahil ito po ay makakatulong sa ating mga senior citizen. Ganun Abangan niyo po kami, i-message niyo lang po ako. Gaano pa ba in-expect nating counting para dun sa kailangan? Actually, halos nasa 5 million na yung ating polo registration. Siguro, pwede na abot tayo ng 3 million in this year, the additional 3 million. Kaya talagang pupukan po, gagampanan natin yan. Maraming salamat. Yes po ma'am, ano po ang reaksyon niyo doon ma'am kahapon? Nagulat po ba kayo sa dami ng mga senior citizen na talaga naman na mainit ang pagtanggap po sa inyo? Actually, nagulat ako, matyaga talaga ng Pilipino, lalo na dito sa Pangasinan, yung mga kababayan natin Pangasinense, na kahit na mainit, imagine nagtutay sila dahil gusto nila malaman din kung ano yung karapatan at benepisyo ng mga senior citizen. Sa kabila ng kainitan at gutom din, syempre, lalo na yung panahon ngayon, pero yung mga senior nakangiti pa rin. So ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nagpupursige din ako na makatulong po talaga sa ating mga kababayan dahil nabibigyan natin sila ng pag-asa at the same time, nabibigyan din po ako ng pag-asa na wala namang imposible kung ang mga Pilipino ay magtutulungan para sa isang programa. Thank you so much. Yes, thank you ma'am. Mabuhay ka Ma'am po, Martha Mundo, kaya nabuhay po kayo sa iyong advocacy no, sa mga senior citizen. Yes. Kasi nga pumunta kayo ng Pangasinan. May balak daw po kayong tumakbong senator. Anong masasabi niyo po? Alam nyo, actually po, para sa mga nag-iisip, syempre, hindi naman natin maiaalis dahil alam mo naman, pag tumutulong tayo, laging kinakabit ang politika. Pero gusto ko lang sabihin, alam nyo po, ito na yung pagkakataon natin na gampanan po natin yung pagiging isang tunay na Pilipino, hindi lang isang politician. Kung hindi, ito pong ginagawa natin pagtulong ay bilang isang pagiging tunay na tao lamang po para tayo makapaglingkod. Yung pagtakbo po, secondary lang yan. Ang mahalaga po sa akin, makatulong po ako sa maraming tao. Ayun, yun pa rin. Thank you ma'am Mara no, for the love of senior citizen. Yes.